So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ito ipapakita ko sa inyo, klarado naman, DOJ to write. Diba? DOJ to write to Netherlands over Harry Roque's case. Kung nandoon pa sa the Netherlands, itong si former spokesperson Harry Roque at sakto, 'di ba? Pwede naman pala siyang ipahuli via Interpol. So, yung Department of Justice natin, 'di ba, trying to communicate doon nga po sa ibang bansa na sakop naman po ng International Criminal Court para po mapabalik ng bansang Pilipinas itong si former spokesperson Harry Roque over nga po sa kanyang issue na qualified human trafficking. Mabigat-bigat to, mga minamahal, kasi ito ay isang heinous crime. Isa po itong non-bailable, kaya talagang literal na bumalik kay Harry Roque yung sinabi niya noon kay Dilima na, 'di ba? You may spend the rest of your life in jail. So talagang literal na mukhang babalik kay Harry Roque yung kanyang sinabi na, Dilima, mabuhay ka sa kulungan hanggat gusto mo. 'Di ba? Parang ganon. Ngayon, pakinggan natin tong balitang to. Diba? Ito, mga minamahal. Department of Justice gagawin ang lahat para maibalik sa bansa at maiharap sa korte si dating presidential spokesperson Harry Roque, nagbabalita at nagsaserbisyo sa NBI si Bert Dizon. Naku po. Doc Dennis, tiniyak ng Department of Justice na maibabalik sa bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque at maiharap sa korte kaugnay sa inilabas na warrant of arrest dito sa kasong qualified human trafficking. Ayon kay Attorney Nico Clavano, tagapagsalita ng DOJ, na ituturing lamang ang kaso ni Roque tulad ng ibang mga kaso na kung ang akusado ay wala sa bansa ay dapat itong ibalik at iharap sa korte. Gagawin nila ang lahat ng mga legal na... So, yung mga paraan na yan, kabilang na din dyan yung pagkansela ng passport. So, mas mabisang way yun. Para nang hindi na naglilipat-lipat ng bansa itong si Harry Roque every time na may magre-raid sa kanya. 'Di ba? Much better na gano'n na lang yung gawin. Ewan ko nga kung paano nakaalis ng Pilipinas yan. Mayroon na yung lookout bulletin 'Di ba? Paano nakaalis yan? Binayaran ba? Yung nandyan sa Bureau of Immigration? Alright, continue tayo. Para maibalik ito sa kustodiya ng Pilipinas. Susulat rin ng DOJ sa pamahalaan ng the Netherlands para masusing ipaliwanag ang kaso ay isang legitimate case na may sapat na basehan at ebidensya na pasok sa threshold of evidence para masampahan ng prima facie case ang akusado. With regards especially dun... Alam nyo kung bakit hindi makabalik ng bansang Pilipinas itong si Harry Roque. Dahil unang-una talagang malabo na ma-acquit siya sa kanyang kaso. Not unlike dito kay Dilima, kung natatandaan ninyo, nung siya ay iniipit, nung siya ay ginigipit, 'di ba? Tapos niyuyurak pa nga yung kanyang pagkatao, yung kanyang pagkababae. Matatandaan ninyo na si Dilima, nanindigan. Nagkaroon siya ng balls. 'Di ba? Tumindig siya kahit siya ay pinapatahimik. Pinagdusahan niya yung 7 taon na nasayang ng dahil lamang sa isang fabricated stories para lamang siya ay mapatahimik sa kanyang mga nalalaman doon nga po sa Davao Death Squad ni former President Duterte nung siya ay Department of Justice Secretary. So, ginawan ng way yan ng mga DDS mapatahimik si Dilima, pero still, nanindigan, hindi nagbago yung kanyang prinsipyo, tuloy-tuloy ang kanyang laban. Medyo nakakaiyak kasi 7 taon, 'di ba? Pero ang kagandahan kay Dilima, hinarap niya kahit fabricated lang. Yung mga story na ipinupukol sa kanya, hinarap niya lahat, mga minamahal. 'Di ba? Ganun katapang itong si Dilima. Pero itong si Harry Roque, well, ano pa nga ba aasahan natin sa isang baklitang walang bayag? Alright, continue tayo. Asylum bid po ni Harry Roque, magsasabit din po tayo ng explanation or magre-relay po tayo ng information doon sa Netherlands government kung saan explain natin na ito ay isang halimbawa ng prosecution ng isang tao, just like any other Filipino na... narinig niyo, prosecution. Hindi, persecution, hindi tawag dito. Kasi ang tingin kasi ni Harry Roque, pinipersonal siya. Mayroon yung sinabi yung DOJ. Wait lang. Ito yung sinabi ng DOJ over nga po sa sinasabi ni Panelo na si Harry Roque pinoprosecute daw. So sabi dito, arrest order versus Harry Roque is prosecution, not persecution. Kasi ang ini-insist nila, pinipersecute daw itong si Harry Roque. Like,
'Di ba? Pinopolitika, it's about politicking, it's about fishing, 'di ba? Dinidiin lang daw itong si bakla. Ngayon nagsalita itong gobyerno na hindi po 'yun persecution yung ginagawa dito kay Harry Roque. Pinoprosecute siya sa kanyang ginawang pagkakasala. At hindi lang naman si Harry Roque, kasama si Cassandra Leong at yung 51 others na sangkot nga po dito sa qualified human trafficking, 'di ba? Involvement nga po dito sa Philippine Offshore Gaming, 'di ba? Operation ng Pogo. So malalim po yung ebidensya dito kay Harry Roque, mga minamahal. Kaya hindi pwedeng sabihin ni Roque na siya ay pinoprosecute lang. 'Di ba? Kumbaga ginagawa ng istorya, etc. So anyway, kung ikaw man Harry Roque, sa tingin mo sa sarili mo ay ikaw ay pinoprosecute, ba't hindi mo gayahin itong si De Lima na hinarap yung kanyang mga kaso, mga pagkakasala na hindi pala pagkakasala, mga minamahal, mga fabricated stories. Kasi kung totoong malinis ka, kung alam mo malinis ka sa sarili mo, kahit pa man yan ay gawa-gawa, harapin mo. Kasi alam mo sa sarili mo na malinis ka. 'Di ba? So darating din ang panahon na parehas kay De Lima, pinatunayan ni De Lima na wala talaga siya kasalanan, hindi siya nagtago. Hinarap niya yung kaso. Ngayon, dapat ang mangyari si Harry Roque, ganun din dapat sana. Harapin ang kaso. Oy, calling the attention of our Vice President, dapat ganun ka din, VP. Harapin mo yung mga ipinupukol sa iyo, hindi yung kapag pinapatawag ka sa mga hearing ay pumupunta ka sa ibang lugar, naglalamierda para lang takasan yung mga pagkakasala mo. Anyway, mga minamahal, itong si Harry Roque kasi talagang matigas yung ulo, 'di ba? Sobrang tigas, tingnan ninyo, lumipad ng ibang bansa. Bakit siya lumipad? Kasi alam niya nga sa sarili niya na alam sa sarili ni Harry Roque na wala nang yung kaso niya, talagang qualified na siya doon eh. 'Di ba? Kung kaya't mas pinili niya na lang na tumakas at aantayin niya na lang siguro na maupo bilang presidente itong mga Duterte. 'Di ba? Pipiliin niya na lang na maupo itong si VP Sara Duterte sa bumalik na Pilipinas kasi alam niya na siya ay papalayain, bibigyan ng pardon or asylum pardon ng ating gobyerno. 'Di ba? Kung si Sara Duterte ang maupo. Pero by the way, mga minamahal, God works in a mysterious way. Kaya natatandaan niyo yung sinabi ni Harry Roque? Ito, parinig natin sa inyo, mga minamahal, kung saan inaasar niya pa noon si De Lima. Ito yung sabi ni Harry Roque. Pakinggan ninyo. Right. Goodbye. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Rinig ninyo? Spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. O, diba? Talagang nag-bounce back din yung sinabi ni Roque dito kay De Lima. Now, ngayon, watch and learn na lang kung paano i-impeach, diba? At kung paano magiging magaling na House panelist itong si De Lima dito nga po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, alright mga minamahal, anyway, so pahingi lang po ako ng lambing, likes, and share. Diba? And also, mga minamahal, don't forget always to click the subscribe and hit mga minamahal notification bell for more update. Maraming salamat at ingat mga kababayan. Uy, binabasa ko yung mga comment ninyo. So, mag-comment kayo dahil mahalagang participation yung comment ninyo para nalalaman ko yung mga thoughts, opinion, views, and perception ng bawat isa sa inyo. So, alright, mga minamahal, yun lamang po. Ingat mga kababayan.